pagtulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na iyong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Noong hindi ko pa naipahahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat na kamay mo ang nararamdaman, ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis na dagling na tuyo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin ang aking nagawang mga pagsalangsang, di ko inilihim. Pinagpasyahan kong ang lahat ng ito sa iyo'y idaing, at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan, Kabanatang 1, Talatang 9, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito, at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan, sapagkat siya'y tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay namatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo.
Gawa 5:29-32. Sumagot si Pedro at ang mga apostol, "Kailangan sa Diyos kami sumunod sa halip na sa mga tao. Ibinangod ang Diyos ng ating mga ninuno si Jesus na inyong pinatay nang ibitin siya sa isang punong kahoy. Siya'y itinaas ng Diyos sa kanyang kanang kamay bilang pinuno at tagapagligtas upang bigyan ng Israel ng pagkakataong magsisi at ng kapatawaran ng mga kasalanan. Kami mga saksi sa mga bagay na ito, gayon din ang Espiritu Santo na ibinigay ng Diyos sa mga sumusunod sa Kanya." Hindi mapipigil. Sinabi ng Panginoong Hesus, "Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo ang Ebanghelyo sa lahat ng nilikha. Ang sumampalataya at babautismuhan ay maliligtas." Humayo ang mga alagad at nangaral sa lahat ng dako. Gumawang kasama nila ang Panginoon at pinatotohanan niya ang kanyang salita ng mga himala. Ang mga alagad ay inusig at ibinilanggo ng mga pinuno ng mga Hudyo. Kahit mahigpit na pinagbawalan ay patuloy nilang ipinangaral ang Ebanghelyo. Diyos ang sinunod nila, hindi tao. Hindi mapipigil ang pangangaral ng Ebanghelyo dahil ibig ng Diyos na ang lahat ay maligtas at makaalam ng katotohanan. Ang Ebanghelyo ang kapangyarihan ng Diyos para maligtas ang bawat sumampalataya. Awit 148, 1, 2, at 13. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon mula sa kalangitan. Purihin siya sa mga kaitaasan. Purihin ninyo siya, kayong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya, kayong lahat niyang hukbo. Ang pangalan ng Panginoon ay purihin nila, sapagkat tanging ang kanyang pangalan ang dakila. Nasa itaas ng lupa at mga langit ang kaluwalhatian niya. Ang pangalang ibinigay upang tayo ay maligtas. Ibinilanggo sina Pedro at Juan nang paggalingin nila ang isang lumpo. Sumagot sila sa mga umusig sa kanila, "Dapat malaman ninyong lahat na nakatayo ang taong ito sa inyong harapan na walang sakit sa pangalan ni Jesucristong taga Nazaret na inyong ipinako sa krus at binuhay ng Diyos mula sa mga patay. Itong si Jesus ang bato na itinakwil ninyong mga tagapagtayo, ang siyang naging batong panulukan. Walang kaligtasan sa kanino paman, sapagkat walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay sa mga tao na ating ikaliligtas." Pahayag 1:4-7. Si Juan sa 7 iglesia na nasa Asia. Biyaya ang sumainyo at kapayapaang mula sa kanya na siyang ngayon, ang nakaraan at ang darating, at mula sa 7 espiritu na nasa harapan ng kanyang trono, at mula kay Hesukristo na siyang saksing tapat, ang panganay mula sa mga patay, at ang pinuno ng mga hari sa lupa. Doon sa umibig sa atin at nagpalaya sa atin mula sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo, at ginawa tayong kaharian, mga pari sa kanyang Diyos at Ama. Subakan niya ang kaluwalhatian at ang paghahari magpakailan paman. Amen. Tignan ninyo, siya'y dumarating na nasa mga ulap, at makikita siya ng bawat mata at ng mga umulo sa kanya, at ang lahat ng mga lipi sa lupa ay tatangis dahil sa kanya. Gayon nga. Amen. Si Jesus ang nagpahayag. Ang aklat ng pahayag ay mula sa Panginoong Hesukristo. Ito ay isinulat ni Apostol Juan na patutuo sa salita ng Diyos
at sa patutuo ng Panginoong Hesukristo. Dahil sa kanyang pag-ibig ay inialay ni Hesukristo para sa atin ang kanyang dugo, at sa pamamagitan nito tayo ay pinalaya niya sa ating mga kasalanan. Ginawa niya tayo ng mga hari at mga pari ng kanyang Diyos at Ama. Siya ay magbabalik at makikita na dumarating na nasa mga ulap. Sinabi niya, "Ako ang una at ang huli at ang nabubuhay. Ako'y namatay at tingnan mo, ako'y nabubuhay magpakailan pa man, at nasa akin ang mga susi ng kamatayan at ng Hades." Juan 20:19-23. Nang magdadapit hapon na ng araw na iyon, na unang araw ng linggo, dumating si Jesus at tumayo sa gitna ng kanyang mga alagad at sinabi, "Kapayapaan ang sumainyo." Kanyang ipinakita sa kanila ang kanyang mga kamay at tagiliran, kaya't ang mga alagad ay nagalak nang makita nila ang Panginoon. Muling sinabi sa kanila ni Jesus, "Kapayapaan ang sumainyo. Kung paanong sinugo ako ng Ama, ay sinusugo ko rin naman kayo." At nang masabi niya ito, sila'y hiningahan niya, at sa kanila'y sinabi, "Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Kung inyong patawarin ang mga kasalanan ng sinuman, ang mga iyon ay ipinatatawad sa kanila. Sino mang hindi ninyo patawarin ang mga kasalanan, iyon ay hindi ipinatatawad." Isinugo rin gaya ni Jesus. Ang Panginoong Jesus ay isinugo ng Ama upang iligtas ang mga makasalanan. Sinabi niya sa kanyang mga alagad noong siya ay muling nabuhay, "Kung paanong sinugo ako ng Ama ay sinusugo ko rin naman kayo." Upang magawa nila ito ay ipinatanggap niya sa kanila ang Espiritu Santo. Sa kapangyarihan ng Espiritu Santo ay ipapangaral nila ang Ebanghelyo. Sa paraang ito ay patatawarin nila ang mga kasalanan ng sinuman na sasampalataya. Ang sumampalataya ay maliligtas. Ang Ebanghelyo ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Ang layunin ng Ebanghelyo. Sinabi ng Panginoong Jesus kay Tomas, "Sapagkat ako'y nakita mo ay sumampalataya ka. Mapapalad ang hindi nakakita, gayon may sumasampalataya." Paano sasampalataya ang hindi nakakita? Marami pang himala na ginawa ang Panginoong Jesus, ngunit hindi isinulat ng mga alagad. Ngunit ang Ebanghelyo ay isinulat upang tayo'y sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos, at sa pagsampalataya ay magkaroon tayo ng buhay sa kanyang pangalan. Ang sumusunod kay Jesus ay namumuhay sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin. Ito ay bunga tangi ng pakikinig sa salita ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, sinabi mo, "Malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin, siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Jesus, aming tagapagligtas,
Tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus, namatay, inilibing, binuhay na muli at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan ka at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat Ama, salamat dahil kay Kristo. Kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen.